25, dito po ako sa kabilang dulo at nasa kabilang dulo din itong magsasalita. Siya po si Siti Halima at isa po yan sa mga binigay ni Apo Aba, Martin Eddie Hornido, Terwata Dinata, na siyang magbibigay ng kaliwanagan. Truth hurts. Truth is like a two-edged sword na pwede kang tigbasin in a split of a second. Now I'm talking to the world because I was led to believe that Apo Aba, Eddie Martin Hornido, Terwata Dinata was alive. All my documents addressed to him. And these people who misled the Queen will be held accountable. And yet, they were able to manipulate the banking system, the trade system, utilizing the name of the old man. Pero ngayon, Siti Halima, 10 na ang mga kasama will have to give enlightenment. That's primarily the reason why I wanted to do that together with you then in Philippines, but I cannot. But now that I was able to fix here in Malaysia and proved that they have really made use of the old man, so it is your time really to defend the truth. Besides the platform of divine government, divine monarchy, divine truth, divine justice, and the divine judgment is being processed by the old man who is now spiritually moving the entire global earth, the heavens, the earth, below the earth. The throne, he brought it to the heavens. The crown, he brought it in his grave. And the birthright, he has given it to us. And the scepter, he has given to the grandson of Prophet Muhammad, Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdul Rajak Sharif al-Sultan Gamar bin Abdul Ghaffar Jamalul Kiram III. As the embodiment of the authority of the grandfather Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj, Sharif Hussein Kamaluddin of Brunei, also known as Sharif Raja Anang of Maimbung Sulu. All of this, now we have found out that the true heirs and successorship is direct from Ama Ali, Sharif Usman Dato Ismail Mun Ali, Sultan Turun Lawan Dumaga, Sultan Muhammad Ismail Ikiram, of whom that is also the document of Apo Aba. Now, everybody in the world seeking for enlightenment. Why on earth no one can take the money, the funds, the gold, all the precious metals, and the sovereignty, and the law of ownership from the old man who became the witness, the living witness of this saga, of this crusade of restoration, recovery, and the implementation of divine justice. Now, they said, I am a fake. They said, I am not the same as what they thought. They said that the one you are dealing is the one pretending. Now I give the ball to you because you are tasked by the old man
to defend the right. Because they never thought that you are also one of the secret hidden behind the curtain to defend the divine monarchy. They never see of who you are, and we thought they can see beyond. But why they were not able to see the truth? City, it is your time. It is your moment. This is only to shed light. This is only to give reverence, to give our gratitude to Ama Ali, who stood for us, who really would want us to declare to the whole world that the true divine monarchy is from the lineage of the Alam, of the Kiram, of the Raja Sulaiman, of the lineage of the Queen and Raja Mamay. Go for it. Thank you so much, Queen. First and foremost, my utmost respect and grateful thanks to Almighty God for giving me a chance to speak here in this platform to enlighten our brother, our co-fellow men, not only here in the Philippines but all over the globe. But as you said a while ago, that truth hurts. So I will open up that the divine government or the divine monarchy must have to stand what is truth. So, people who are, ito na lang, kumbaga nga, Pilipino, na Ilocano, para maawatan nila that the Ilocano, the Ilonggo, works hand in hand to really defend the divine monarchy. Okay. So, sa lahat po, sa lahat ng ating mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating mga kapatid na mga Ilocano, na imbang malamyo amin, na imbang bigatyo, sa aton mga kauturan, sa Negros, Panay, Iloilo, mayong hapon, o sa atong mga igsuon nga mga Bisaya, mayong hapon sa tanan. So, ito po, ang dapat nilang malaman na ang Divino Gobyerno ay hindi ito nagtatago ng kasinungalingan, kundi ito ay ang totoo na pinamumunuan ng Diyos Allah na nakikita hindi lang sa gawa kundi sa puso. So, mahirap at masakit ang katotohanan, pero dapat nating malaman kung ano ang dapat at ano ang totoo. So, ang ipinaglalaban ng ating mahal na Reyna at mahal na Hari, si Queen Helen Abdurrahman at ni King Mamay Abdurrahman, ay totoo. Dahil ito po ay nakasaad na noon pa. Kung isasaysay ko ang lahat, kung bakit ko ito nasasabi na ito ang totoo at kayo po ang tunay na magpapa-implemental yung sinasabi natin na life in its fullness, the ultimate God's program for humanity. Kasi nga, matagal na po kami sa kumbaga kay Tatay Martin or Aba Martin Idi Hornido Terwata Dinata, na kung siya po ang naghubog sa amin na kumbaga nga hindi natin dapat paghiwalayin ang Islam at Christian, bugkos magkaisa at magtulungan para sa sanlibutan. So ang programa ng Diyos Ama na Allah ay hindi lang para sa Pilipino, kundi para sa ating lahat o para sa buong mundo. So ito ang katuparan sa huling araw o sa ating panahon ngayon. Dahil nag-umpisa po ako sa H. Martin noong 2003 na kung minsan ang iba nagsasabi, bakit ang bilis or kabago-bago ko lang sa misyon or sa nakasama nyo, ako yung pinapaniwalaan o ako yung kumbaga nga parang ang lakas ng loob kong magsalita. Pero nahubog po ako sa doktrina ng Divino Gobyerno ang pag-implementar kung ano ang tama at dapat para sa sanlibutan. So ito na po ang isa sa katuparan natin. Dahil nga sinabi natin na ang totoo, ang katotohanan ay masakit, pero dapat nating tanggapin. Dahil nasa dulo na po tayo sa misyon. We are at the last days event na marami ang nagpapanggap. Hindi lang mga claimants, hindi lang mga lolo, kung ano pa dyan. Dahil gusto nilang sirain ang programa ng Diyos na para sa sanlibutan.
Pero lahat nananawagan ako sa ating mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao at saang sulok man ng mundo, all people all over the globe, I'm calling you to please be awakened. Kinakailangan nating tumayo, manindigan ko ng tama. Kasi kung hindi natin kayang ipaglaban at manindigan sa panahon natin ngayon, lahat tayo failure. Dahil dito sa panahon natin, mag-uumpisa ang sinasabi, the golden age, the life in its fullness, through our beloved King and Queen. Kung sino pa ba ang magpapatuloy sa programa na inayos na mamatatanda mula kay Tatay Martin or Aba Martin E.D. Hornido Terwata Dinata bilang si Julas Picram na nawala na po sa mundo noong May 21, 2015 at maraming naggamit sa kanyang pangalan. Pero magpapasalamat ako dahil siya ang nagiging gabay ko espiritual sa programa na ipaglaban kung ano ang katotohanan at maimplementar ang programa ng Diyos para sa ating lahat. At ngayon masakit sa atin ng isa sa pinaka matibay isang poder o isang pader sa ating programa o sa mission na to na si Ama Ali ay nawala. Pero alam ko, hindi tayo dapat mawalan o mapaghinaan dahil ito po ay lakas natin dahil sila po, dalawa na po sila ang gumagagabay sa atin spiritual. Kaya ito po yung programa ng Divino Governo, physical and spiritual. May kumikilos na physical pero may gumagabay na spiritual. So dalawa na po ang gumagabay sa atin at marami pa mga liya. Ito po din ang sinasabi natin na nasa transition po tayo ngayon. So kumbaga nga mahirap. Marami ang nagsasabing dapat ilabas si Apulacay pero hindi pa ang tamang panahon dahil premature ang lahat. Ilabas natin ang si Apulacay na nagiging isang haligi ng mission na to na siya ang nagpalago ng katurahan sa buong mundo. Kung hindi naman secured ang kanyang yung kanyang safety, bakit natin ilalabas? Pero buhay si Apulacay dahil ang testamentong ibinigay sa iyo at para sa inyo at ni Kuya Raja o ni King ay totoo at walang nakakaalam at walang nakahawak ni isa dahil ang alam ko yun ang totoo dahil ito na po ang panahon. Dahil nung nag-usap kami ni Apulacay, ang sinabi lang naman po niya, ilalabas na natin dahil ito na ang panahon. So, sa panahon na nag-uusap kami, even sa mga panahon na kahit malayo man siya ngayon, kumbaga nga, scattered tayo, pero ito, manindigan tayo kung ano ang tama, masakit sa masakit. Marami, dahil kumbaga nga, sinasala po tayong lahat. We are in a transition of divine government. But divine justice must be implemented. Hindi lang sa mga nagkukunwari, kundi sa lahat ng sumira sa inyo, mahal na Rina. So lahat po, kumbaga nga, andito yung tinatawag natin na 3 T's natin, yung time, talent, and treasure. May panahon na tayo, may talent tayo, pero ang treasure, bakit natin kinukuha ngayon? Nakulang pa nga yung buhay natin para ibayad or kapalit ng sakripisyo ng lahat ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Dahil ito programa niya. Kaya nga, dapat sana, kung ano man ang mayroon tayo na maitulong, ay isang, kumbaga, total, mabibigyan naman ng reward sa pagdating ng tamang panahon. Dahil yan ang, kumbaga, yan ang promisa, hindi lang kay Tatay Martin, hindi lang yan ang sinabi ni Ama Ali, kundi pati na ni Apulacay, na lahat naman mabibiyayaan. So bakit natin ipagkait ang kunting tulong, kapipiranggot na pera na ikasisira ng isang tao na siya naman ang gumagayak para ma-implementar ang tinatawag natin na Divino Governo. So, yung sinasabi natin na attitude counts more than educational attainment. Hindi sa pagalingan, hindi sa padoktoran or kung anong degree na natapos mo, kundi yung attitude natin, kinakailangan nasa puso, nakikita sa puso. Ang bawat salita, galaw, or yung buhay ng ating mga sinasabi, ay makatotohanan, hindi po yung sinasabi natin na nagkukunwari o huwad. Purity of intent.
ang sinasabi natin. So, marami ba, na hindi lang sa paninira, below the belt, pero ang makikita natin ni kailanman, hindi ko narinig sa inyo na nanira kayo ng tao, bagkus nakikita sa inyo ang pag-aaruga ng isang ina, ng isang mahal na rina o sa buong mundo na kumbaga nga hinayakap kahit nagkamali. Pero huwag sana nilang sayangin ang panahon dahil ang paghuhukom ay malapit na. Hindi lang ang sinasabi natin na judgment, kumbaga shutdown. Pero pag mag-umpisa ang Divino Gobyerno, dahil nasa transition period na tayo, binibilang na lang natin ang mga araw, mawawalan sila. Dahil ang paghuhukom ay hindi walang pinapalampas. Walang kapatid, walang kamag-anak, walang kakilala. At hindi ito pera-pera. Para masabihin nilang ako ang mamuno. Sa Divino Gobyerno, nakikita kasi ang Diyos, Allah, ang gagamit kahit bata or mangmang kung ang Diyos o Allah ang gumamit sa katawan dahil instrumento lang po tayo. Kaya nga, sa lahat ng mga kapatid natin, dapat sana natin na isa puso't isipan ang purpose, bakit andito tayo sa lupa. Andito tayo, binigyan tayo. Andito tayo kay Queen, manindigan tayo sa tama. Because God, when God uses ordinary people to be an extraordinary, walang makakapigil niyan. Kaya ito ang Divino Gobyerno na pinagtatawanan ng iba, kinukutya, inaalipusta, sinasabing fake. Pero ang paghuhukom ng Diyos, hindi ito palakasan, o hindi paramihan ng pera, o hindi patalanyuhan, kundi ito ay pantay-pantay. Walang mahirap, walang matanda, kundi kung nagkasala ay nagkasala. Yan ang sinasabi natin na Duralex Sidlex, the law is hard but it is the law. Pag mag-implementar ang Diyos, kung Diyos na ang kakastigo, wala na. Kaya nga lang sinabi ni Tatay Martin noong panahon, na pagdating, kung hindi may implementar sa 2010 na paglabas nyo, matatagalan to. At lahat ng sinabi niya, nagkatotoo, yung Yolanda, yung COVID, at ang matindi, ang sinabi niya, pag hindi magbago ang mga tao at magkaisa, mas malaking sakuna ang mangyayari. Nawa sana naman, matauhan ng bawat isa sa halip na magsiraan, ang kinin, at saktan ang mahal na rina o nakayupo ang nakatadhana, hindi lang sa dokumento, testamento, kundi kayo po ang nasa libro para may sakatuparan ang lahat. Nawa po matauhan sila at magkaisa. Dahil ito po ang panahon ng kumbaga nga nasa huling panahon na po tayo. At nawa maintindihan po nila lahat. Ito yung sinasabi ko. Kung nagiging matatag man ako o nagiging kung minsan sa lahat ng mga po sinasabi ko, kinakailangan malaman nila kung ano ang totoo at manindigan tayo. Dahil ang totoo masakit pero dapat malaman ng mga tao. Dahil kung hindi natin i-correct, we are part of the sin. Sin of commission and sin of omission. At nagpapasalamat ako sa inyo, mahal na rina, sa bukal ng loob, busilak na yung puso, binibigyan nyo pa rin ng pagkakataon ang bawat isa. At yung sinabi ni Apo Lakay, anak, 3 lang ang bilin ko. Magpakumbaba, magpakumbaba, magpakumbaba. Dasal, 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 at magpakabanal, pakabanal, pakabanal. Totoo, madali lang ang magdasal. Ang magpakumbaba, madali lang. Kung minsan nga, pakumbaba, pero andoon pa rin yung galit. Magdasal, madali lang. Pero yung pagpakabanal kung minsan, ayan ang mahirap. Pero ang totoong instrumento ng Diyos, Allah, sa programang ito, nakikita, hindi sa mga sinasabi, kundi sa gawa. Nakikita lahat sa inyo, yung pagpapatawad at pagpapakabanal, kahit ano pang sakit ang mga pinaparatang, nagiging fake, patay, kung ano pa. Pero ito lang ang sinasabi ko, panahon na para mamulat ang bawat isa, hindi lang Pilipinas,
kundi sa buong mundo. I'm calling all the people all over the globe that you must have to be aware that the divine government is now. We are in the transition of the divine government, the divine monarchy, which the king and queen will rule all over the globe. The real Ferdinand Edralin Marcos Sr. is still alive. And he is still the President of the Republic of the Philippines, the divine monarchy or the Commonwealth Republic of the Philippine Islands, Lopasog Empire. So lahat po, kumbaga nga, andito na tayo. Huwag mo natin sanang madaliin na ilabas ang pera or apurahin ang ating mahal na Rina na kumbaga nga, ito yung panahon na sinasabi dapat magkaisa tayong lahat. Dahil pag sarado na, huli na, wala na tayong magagawa. Kahit ano pa yung naitulong mo, kahit milyones pa, o kahit ano, matanda ka na nga sa misyon, o ano pa yung pinagmamalaki mo, hindi yan ang binibilang, kundi puso. Puso ang tinitingnan. Dahil ito ay divino gobyerno. At lahat nga ng maparatang, kaya nga sabi ko, kung minsan, masakit, pero tinatawanan dahil hindi naman totoo. Ang importante ngayon, pahalagahan at maging matatag at magkaisa ang bawat Pilipino, ang bawat Kristiyano at Islam. Dahil yan ang gusto ng mga matatanda mula't simula pa. Irespeto ba natin ang bawat isa? Ang sinasabi natin na LRT ng love, respect, and trust ay dapat sana manaig sa bawat isa kahit anong sikta o anong tradition or religion. Dapat yan ang manaig. Dahil ito, ang sinasabi natin, we are in a transition of the divine monarchy which the king and queen will rule with the divine intervention. So, kahit nawala, masakit, nawala si Ama Ali, pero alam ko, andyan sa inyo, Queen. Nasa likod nyo lang po ng mahal na hari. Kasama na po si Aba Martin o Tatay Martin. Pero sa physical, lumalaban tayo ngayon, patas. Hindi sa paninira. Masakit mo ang mga binibintang. Pero dapat, andito pa rin tayong gumagabay, lalong-lalo na po sa inyo, mahal na Rina at mahal na hari, na handa pa rin, bukas, ang pagpapatawad, ang pagtanggap sa bawat taong nagkakamali. Pero ito lang, naway maintindihan nila na hindi lahat ng panahon, na hindi na lahat ng oras ay bukas ang pagpapatawad. Dahil malapit na tayo, nasa dulo na tayo. Yung sinasabi na the divine judgment ay malapit na. At huwag sana nilang antayin na maging huli ang lahat. Dahil yung sinasabi na pinagtatawanan nila ang Rule 36, yan talaga ang nakasaad. No second chance. Kung ano ang sinabi ni Tatay Martin noon, nasa puso't isipan ko, no second chance. Kaya nga sabi ko kung minsan, napaka-humble, napakabait nyo, mahal na Rina. Dahil lahat na, kahit anong sakit, pinapatawad nyo pa rin. Yung respeto, kahit anong pambabasto sa inyo, tinatawag nyo pa rin lolo. Tinatawag nyo pa rin kuya. Na hindi na sila karapat-dapat. Kasi nga, huwad. Pero ito lang sasabihin ko. Ako, ang pagpapalaki sa akin at ang maturo ng mga matatanda sa akin ay pinanindigan ko. Kaya kung lumalaban man tayo ng patas at masakit man sa masakit tayong magsalita, yan ay totoo. Para maimulat ang lahat, para wala tayong sisihan sa bandang huli. Dahil sa sinabi ko na, ang sinabi niya po, kung i-shutdown natin at mag-shutdown, wala silang patutunguhan. Gusto ko, hingin ko sa iyo, natawagin mo ang mga kapatid natin sa Ilocano dyan. In Ilocano. Okay, Queen. Iti kakabsat tayo, kakailian tayo, iti Luzon. Aglalo na iti kakailian tayo, amok nga hanlang iti Luzon, iti Central Luzon, mino, adati, Samuel Husulok ng bansa. Amok nga, ado kayo, nga agsusuporta kini Queen, sapay lang kuma, nga iti dalan tayo ag may maysa, ni Apalakay si Bibiyag. Nakakatungtong ko.
kiniso na mismo ti agab-gabay kada kami. Nga sapay kuma irespeto respeto tayo iti maysa kin maysa. Makristyano man Islam kasapulan nga may maysa tayo. Handuan ikaten tayo iti pungtot iti riri kinti ati apa. Nudiket ayat ti maysa kin maysa kada tayo amin. Sa lahat po, kumbaga nga, hindi nyo man naintindihan, pero alam ko na kung gamitin natin ang puso, walang away. Gamitin natin, naway, gabayan tayo ng Diyos Allah para maliwanagan tayo sa daan na kumbaga nga, ano ang kinatahak ng Bibino Gobyerno? Marami tayong mga kapatid na kumbaga nga, na-mention ko na noon, si Joey o si Angelica Salazar Binibi, si Atty. Arturo Sales, sila Doc Santiago, marami. Sila Pilota, si Augusto Suarez, hindi pa huli. Maraming nagpapanggap na reyna or maprinsesa na anak ni Apo Lakay. Maraming anak ni Apo Lakay, wala siyang sinasabi. Pero iisa lang ang humahawak ng dokumento. At yan, ako mismo magpapatotoo. Dahil hawak ng ating mahal na reyna, Queen Helen Panolino Abdurrajak at ni King Mamay Abdurrajak at ang lahat na nakalaan doon sa testamento ay nakasa kanilang pangalan. Kaya kung lumalaban man tayo ng patas at nasasalita, ayan ay katotohanan. At wala tayong dapat itago o ikabahala dahil ito ay totoo. Maraming salamat sa iyo, Siti Halima. At least kahit papano, nakabalik ka mula sa Bohol at ang usapan ay tulungan ang ating mga kailanganin dahil maraming mga mga ID na ilagay sa system bago mag-shutdown. Kailangan ma-validate, mabigyan yung mga t-shirt na kailangan, kaya medyo may kahirapan tayo dahil yung pundo natin ay na gamit doon sa misyon. Kaya nga, ito, ngayon, alam naman din na isinumiti ko na lahat iyan sa presidente, na siya na mismo, alam ko na gumagayak dyan. Masakit sa masakit. Lahat, kumbaga, shock absorber. Lahat nilolunok ko na lang. Lahat tinitingnan ko na lang. Left and right. Inuutusan, maningil. Kasi mulat sa polyon ang kanilang target. Gamitin at ilaglag. Sirain at sila ang kikinang. The user, yung manipulador, lahat iyan gawin nila. Pero pagdating sa dulo, alam ko man din, tama ka, mabait ako. Pero, may hangganan iyan. At iyan ang dapat nilang katakutan. Lalo ngayon na si Ama Ali ang siyang gumagalaw para sa akin. Iyan ang aking wizard. Iyan ang aking spiritual warrior. Iyan ang aking tagakuha. Ngayon, anong maganda? Kaya nga sabi sa akin ni Imam, hintayin natin muna magpahinga si Ama hanggang 7. Kaya nga si siya, hindi makapaniwala na kahit 7 taon nahirapan magbitbit. Dahil hiniling ko sa Allah na hindi makuha ng kadiliman si Ama. Kaya pinabantayan ko ang bawat parte ng katawan. Pinabantay ko bawat balahibo niyan. Kaya napakaganda. Maraming salamat. At least nakapagsalita ka. Meron pa ikaw na gustong idagdag sa ating pananalita sa araw na ito. Tungkol naman sa mga ID Queen, sa ngayon po, inaayos po lahat kasi nga may order po for shutdown. So, kaya lahat na nanawagan po ako sa lahat ng ating mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, ginagawa po namin ang lahat ng paraan para po masaayos ang lahat ng ID natin. Kung hindi man ninyo matanggap ngayon, pero
lahat po ng poor na dumating. Sa ngalan ng ating mahal na Rina at mahal na Hari, ginagawa po ng paraan kahit papaano, araw at gabi, ginagawa po namin at ma-secure. Dahil kung mangyari ang shutdown, hindi lang po ang kuryente ang mamawala. Lahat po ang sistema. Kaya nga, magantay lang po kayo. Wag po sana, lalong-lalo na po ang mga kapatid natin na kung umasta, masakit para sa akin. Sa totoo lang, Pin, sa ilang buwan ng pagsasama natin, hindi ko masikmura. Ang sasabihin nilang wala kang tao. Wala kang pera, kaya ka pinapakain. Kung alam lang nila ang sakripisyo ng isang reyna na natutulog lang sa sahig, itago daw para sa kanyang kapakanan, pero ginagamit para sa kanilang human shield ginagawa dahil nga sila ang hinahabol ng batas. Maraming salamat. Alam ko, dito na, hayaan natin, inaayos ni Apo yan. Kasi ang usapan, si Apo, kaya hindi ako nagsasalita. Dahil bago tayo nag-scatter, alam nila na mismo yung pinagbilinan ko, si Apo. Kaya wala silang marinig sa akin. Wala silang dapat na ikabahala. Dahil ibinigay ko kay Apo ang karapatan. Pero doon pa rin ako naniniwala. Sila mismo nagsasabi na ang in-charge, kinuha na nila sa akin. Di kunin ko rin yung in-charge doon sa kanila. Kasi kami yun eh. At hindi nila alam si Ama. Bago umalis si Ama, ang sinabi ko, ikaw ang nagbantay sa kanila. Ikaw rin ang may karapatan para sa kanila. Gawin niyo ang dapat nararapat. Kung sila ay hanay ni Ama o nilagpasan pa si Ama, alam nila ang ibig sabihin ng divine spiritual warfare, divine monarchy, divine rule. At iyan ay ginawa ko na. Dahil ang sinabi ni Ama Ali, isinalin ko na sa iyo noon pa. Isinalin din ni Apo noon pa. Dahil dalawa lang ang aking ama. Si Ama Ali, si Ama, alam mo na. Pero ni minsan hindi ako nag-abuso kahit alam ko na. Iyon ang maganda. Silensyo ang paglakad. Mahuhuli natin sila lahat. At dito ang patibong ko na mismo buhay ko, inalay ko para makapagdesisyon ako ng tama. Bilang isang reyna, kailangan mismo kita ko, kailangan mismo ramdam ko, kaya huwag kang mag-alala. Lahat ito, programa ng Divino Gobyerno. Kasi kung hindi mo alam, hindi mo nakita, the verdict of divinity must be fair and square. At iyan ay nasa pusod ng Allah, nasa pusod ng Diyos Ama. Let the hatred begin and let us face the new day with a smile. Because the more you smile, beauty emanates from within. Talo sila. Dahil ang totoong Helen is the light. Ikaw, the pearl that must be bigyan ng pagkakataon. Pasalamat tayo. Inamin niya na tinago tayo para sa laban na ito. Don't worry. Don't be sad. At least they must know. That's why now I declare that you cannot leave the woman that has really fought for me in and out. Dahil marami akong kapatid, marami akong binigyan,
pero they never had really made a stand more than you. Kaya thank you, I salute you. Ngayon nila makikilala that Apo has the reason for tasking you to defend me. Maraming salamat, City. At maraming salamat sa nakikinig. I don't want to be emotional, but truth hurts. Truth will always prevail. Truth will set us free. Money will come. Light will come. But before everything else, shutdown is imminent. Thank you very much. Thank you for giving the chance to speak out for truth. Divine justice will be implemented, and the President knows best for all of us. Bye! Thank you so much, Queen. Bye. Thank